Sa mga katek vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo dito sa ating Class H amplifier, sound carrier. Ito yung content natin mga ilang buwan na ba. So naayos na to, hindi lang natin binigay sa may-ari dahil hindi nga tayo makakuha ng bagong trimmer resistor. Gusto natin palitan. So sumubok naman tayo sa ibang klase. Ayan o, yung mga ibang klaseng resistor. Ayan siya. Tapos itong kulay blue puti. Ganito. Hindi tayo believe sa ano dahil nga ang hirap itama. Hindi natin makuha yung halos pinakamalapit na bias voltage nilang dalawa. So kung kakabit natin yung iba, mababa yung ano dito, mababa yung bias voltage dito, mataas. Tsaka halos 1 volt yung diferensya, hindi natin siya maitatama. Kaya nag-order tayo nung nakarang araw dumating, kung napansin niyo yung sa video natin. Umorder talaga tayo nakapareho yung sa Panasonic na trimmer resistor, yung kulay dilaw. Tsaka ito na. I-share ko sa inyo kung paano natin ito i-adjust yung Class H. Yung Class H kasi laging dalawa yung yung kanyang tawag nito. Yung bias, ito yung pre-bias, ito yung main. Ayan. So, meron tayong dalawa dito, isang analog, isang digital na multimeter. Itong analog nakalagay dito sa voltage high natin. Dito na side, ito yung voltage low dito banda. Okay? So, tingnan natin. So, kapag magkabit tayo ng bago, syempre, yung mga resistor natin, nakasit yan sa gitna, nakasentro. Ayan, Yan. Kaya pag kabit mo niyan, hindi yan tatama sa bias yung dalawa, yung NPN saka NPN, low saka yung high. Hindi yan tatama. So, subukan natin. Okay. So, sa mga nag-uumpisa pa lang, so kapag nag-a-adjust kayo sisit kayo ng bias nito, wag nyo munang ilagay sa tamang voltahe. Kailangan babaan nyo muna. Kung may kayo, may transformer kayo nga step down, step up. So, babaan nyo muna konti. Kasi mahirapan kayo, baka magkamali kayo, biglang tumaas, sisibakin yung mga transistor. Katulad nito, nawala yung protector circuit nito, So, pwedeng sibakin. Kaya muna kayo. Mag-supply muna kayo sa mababa. Yung mababang supply muna yung gamitin nyo. Tapos, para hindi na kayo malanganin dahil hindi naman magti-trigger yung sa high, Hindi magti-trigger yung high kapag hindi mo halos itaas yung yung volume level. So, ang gagawin nyo, ito lang yung supplyan nyo. Huwag na kayo mag-supply dito. Ito lang, yung sa high lang. Kasi kapag naisit mo na yung bias niyan, dito sa high, kasama na yung maisisit dito. Pero kung ang gagamitin mong supply ay dito lang sa kanyang voltage low, hindi mo maisamang maisit yung dito, yung sa high niya. So, tingnan nyo ng maigi, So, ayan na, naka 0.5 volts na tayo dito banda. Ayan siya, Tapos, sukatin natin yung dito, yung sa low, kung ilan yung makukuha natin. Ayan, wala pa, hindi pa siya tumatama, Nasa 0.3 pa siya. Dito sa high, wala, mababa masyado. Mas layadong mababa dito. Ayan, So, ang layo. Kaya kailangan pihitin natin. So, paano tayo mag-adjust? So, nasa sayo na kung saan ka mauna. Pwede kang mauna dito sa main. Pwede ka dito sa pre-bias. Okay, so ito. Pihitin natin. Subok tayo. So, unahin natin dito. Dito tayo sa main mag-umpisa. Lagyan natin. Ayan, kung napapansin nyo. Okay? So, 0.4. Dagdagan natin. Dito tayo magdadagdag.
Okay, nasa 0.5 na siya. Dito sa voltage low, okay, pareho. Nasa 0.5 na rin. Ayan. Hindi nyo nakikita yan. Natatakpan yan. Sige. 0.5. Dito. 0.5. Dito sa kabilang side. 0.5. Okay? So, dito naman sa high natin, 0.5. So, tama na siya. Okay? So, ganun lang yung gagawin natin. Unti-unti lang, kailangan lang talaga natin dito, kunti-kunting pihit lang. Kasi kapag binigla mo, tapos walang protector, katulad nito, walang protector circuit, ayun, ganyan lang yung dinala natin, inuwi natin sa bahay. So, kailangan nasa mababang supply muna tayo. Kasi pag nabigla to, so sisibakin to, yung mga natin. Ayan. So, patunogin niya natin, kung tutunog. So, pakita natin, baka sabihin nyo na, ayan. Okay? So, dyan ang galing yung sounds natin, ayan, Okay, so yun lang yung gagawin nyo. Unti-unti lang. So, pasensya na kayo nung nakaraan kasi, nung hindi pa tayo nagpalit, hindi pa natin binuksan to. Akala natin, DCO. Hindi pala. Pre-bias pala. Tapos main bias to. Ayan. So, yun lang yung gagawin nyo. Kunti-kunti lang, dahan-dahan lang sa pagpipihit para mabalansi mo yung supply ng kapareho. Kasi pag nagkakamali ka, tapos isa lang yung side na susukatan mo, akala mo tumama ka na, yung pala kabila, napakababa. Kaya pag nilakasan mo yun, walang lakas. Kapag tinaas mo yung volume control. Okay, so hanggang dito na lang, sana may matutunan at makakatulong to sa mga baguhan ng mga kapwa natin technician. So comments down below na lang kung may iba kayong mga katanungan tungkol sa Class H amplifier. So maraming salamat, God bless at bye bye.